So, ang topic natin for today ay may kinalaman sa agimat and may mga i-clarify tayo sa paniniwala na to kasi nagagamit natin yung term na agimat, anting-anting, pero hindi natin nabibigyan or hindi natin na-justify kung ano ba talaga to. Ano ba talaga yung pinaka-meaning, para saan. Yan. So, tutulungan ako ng ating mga kasama ngayon. Mayroon akong dalawang kasama. So hello. Magandang gabi. So, silang dalawang magkakatulong sa atin ngayon para mag-usap-usap. Dati, marami akong suot niyan, pero ngayon, tili na lang. So, depende sa pangangailangan ko. Yeah. Gusto kong balikan natin later yung konsepto ng dati. Marami akong suot niyan at ngayon konti na lang. Gusto kong malaman why naging ganun yung naging approach mo of wearing charms. So si James, di ko alam kung Marlo o James. Si Marlo naman, ano yung gumagamit ka ba ng charms and ano yung hatid nito sa buhay mo? Ayan. Isa po akong practitioner ng lihim ng karunungan or Filipino shamanic practices. So, yun yung pag-aalbularyo. So, part talaga ng pag-aalbularyo yung mga charms. So, kasama dun mga protective charms, mga charms na pang-akit na sa negosyo, pagpasok ng pera, lahat-lahat. So, yes, gumagamit tayo. Doon sa pinaka-meaning muna ng mga to, yung mga terminology. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina na dati marami kang suot-suot na charm, tapos ngayon parang pili na lang. Ano yung naging dahilan kung bakit naging ganun yung evolution na parang dati ang dami mong sinusuot? Ano ba to? May kinalaman ba to sa spiritual confidence? Ganyan. May kinalaman ba to sa spiritual, parang your idea about your practice? Ganyan. Dati kasi syempre, excited ka na magsuot ng ganitong type ng charm. For prosperity, for protection. Lalo na sa crystals, for love, for whatever. Excited ka magsuot ng ganyan eh. Alam mo yun. Kasi pakiramdam natin noon na mas marami tayong sinusuot, mas bongga yung, ang tawag doon, bongga yung pasok ng ganito, bongga yung protection, bongga yung healing sa sarili, mga ganyan. So parang nangyari dito sa parang trial and error. Sa journey mo is like, nung nag-evolve ka sa knowledge mo about charms or mga agimat, ganyan, naiintindihan mo yung functions niya, kaya mas nabawasan. So, mas nabawasan. We're not saying naman na yung mga tao na susuot naman kung ano-anong mga tipong mga 1 kilo, 2 kilo na yung bigat ng mga charms sa katawan nila. We're not saying na it's not good or what not. Kasi may kanya-kanya na naman talagang belief. Kasi at the end of the day, personal pa rin natin na pananaw yung pagkukuhaan natin ng hugot sa mga paniniwala natin. So ganun din, nag-try din ako na magsuot ng kung ano, para bang ini-empower niya yung confidence ko. So may confidence level yung eksena ko naman. So nung una, less yung confidence ko. So parang I wasn't that confident to project myself and to protect myself. Kaya nag-wear ako ng mga sandamakmak na charms nung mga bata ka na. Doon na rin yung curiosity. Kasi nga, bata ka pa, madami ka pang idea na gustong ma-explore. So, nagsusuot ako ng mga kung ano-ano. Like, ako tsaka si Mara, of course, kilala niyo si Mara. Maniwala kayo sa hindi, itong kwintas na to, siguro mga 10 kwintas suot namin, iba-iba. Yung parang layer-layer. Lahat na. Layer-layer pa siya. So, kasi parang gusto namin i-embrace lahat ng effect. Ganun yung idea. Pero syempre, nung nag-evolve na yung knowledge ko, naintindihan ko na hindi ko kailangan ng ganun kadami at mas naging confident na ako sa knowledge ko at spiritually, mas naging confident na ako, especially nung nag-engage na ako sa mga spirit guides yun. So anyway, napag-uusapan na rin naman natin ang charm. So dito sa Pilipinas kasi, napakadami ng mga iba't ibang terminology and of course, 7,600 something tayo islands. 7,000 plus na yon, around 100 plus yung indigenous group. Main point ko lang dito, ganun kadami, ka-diverse yung culture natin, yung terminologies, yung mga wika natin, yung mga lingwahe, yung mga dialekto natin ay napakadami. So, ang nagkakagulo tayo minsan, actually madalas, to compare and to understand yung mga terms. Dito nagkakaroon ng problema yung mga spiritual practitioners to understand their practice kasi hindi nakaklarify at nami-misuse yung mga terms. Now, I'm also open doon sa transition and evolution ng wika or ng mga salita. So, nag-i-evolve din naman. And ang lagi ko lang pinapoint out na we can actually embrace the evolution but let's not forget kung ano yung
origin. Kailangan aware tayo doon. Kailangan yung roots ng mga pinagagawa natin sa buhay, whether we use the modern approach or term or whatever, at least we know kung ano yung past or ground or core nito, para if ever in the future pag mag-share tayo ng mga thoughts natin about our practices, ideas and knowledge, kaya nating, alam mo yon, i-share ng may confidence, yung gano'n, na alam natin na hindi lang natin ito narinig sa parang hindi lang ito minari-test na knowledge kasi alam natin yung background. So, lalo na ngayon, marami namang ways to search or to do research, ganyan. And although ako, hindi ko into yung learnings ko kasi talaga, hindi naman more of research sa traditional knowledge. Of course, sa contemporary approach, I need naman natin na malaman, especially if not related sa culture. Ang agimat at ang usaping ito ay hindi natin pwedeng alisin sa kultura natin kasi bahagi talaga ito. So, ano nga ba ang agimat? So, yung agimat, ang agimat ay maaaring maging generic term para sa lahat ng spiritual na bagay o gamit na nagbibigay ng proteksyon o pampaakit. Subalit ito ay maaaring tumukoy din sa mga natural charms like bato, kahoy, ugat, buto, etc. So, yung anting-anting, ang anting-anting ay mga likhang tao gaya ng mga medalyon, singsing, hikaw, kwintas at iba pa. So mamaya magpapakita tayo mga samples ng iba't ibang charms mula sa akin, kay Insundo at kay Marlo. So for now, ang anting-anting ay may kinalaman sa man-made or likhang tao, likha ng mga tao. Katulad nga ng medalyon, singsing, hikaw, mga panyo na may mga dasal. So hindi lang siya ipapakita kaming mga iba't ibang klase ng mga charms sa inyo, and siguro i-discuss din a little bit yung background, and hindi lang to specific sa culture natin, napaka iba't ibang Generic origin siya. yung makikita ninyo na mga charms today. So i-discuss nila yung kanilang mga ibabahagi. So unahin na lang muna natin si Belan Insundo. At ayun na nga mga malaya, kung nais ninyong mapanood ang kulang-kulang 2 oras na video na ito at mas detalyadong usapin patungkol sa mga anting-anting, agimat, ay panoorin nyo ito sa membership or dito sa exclusive membership ng channel natin. Sa baba ng video na ito ay mayroong join button. I-click nyo lang yan at magkakaroon na kayo ng access sa ating mga pribadong video or mga exclusive video dito sa channel. So marami kayong mga iba't ibang makikita doon na mga contents na wala dito sa public. Ayun lang mga malaya, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon.